Sa paglikha ng isang obra, iba't ibang pinaghuhugutan ng inspirasyon, kapanganakan, kamatayan. Ang sining din ang instrumento nila upang maitatak sa mundo ang bahagi ng kanilang katauhan. Ang pamamaraan ng paggamit ng bahagi ng katawan ng tao sa sariling likha ay ginagawa rin ng isang artist na nakabase sa Nueva Ecija. Wala mang formal training mula sa isang art school, si Elito Circa. Matagal na raw niyang naisip gamitin ang parte ng kanyang katawan bilang medium sa pagpinta. Kahirapan ang nagtulak kay Elito, kaya niya naisip gamitin ang sariling buhok bilang brush. Nung bata kasi ako, hindi pa ako nakakita ng tunay na brush o yung commercial brush. Kaya ang ginagamit ko na brush noon, kumukuha nila ako ng buhok galing sa akin. Tapos yung tatay ko noon, nilalagay niya sa elemento element ng TV, yung antena. Kakatin yun, tapos ilalagay ito. Then iipitin. Yun na yung brush ko. Hindi hadlang yung kahirapan para matuto sa sining. Mula sa paggamit ng buhok, nag-eksperimento pa sa Elito hanggang sa naisip niyang gamitin naman ang sariling dugo. Pagka halimbawa sinasabi nila na hindi dapat ginagamit yan sa pagpipinta ng ng kahit ano Kasi dugo nga yan. Anong nararamdaman niyo pagka may mga ganong kritisismo? Ang kuhan ko na lang doon, maunawaan nila yung tunay na kahulugan ng ginagawa ko. So, una, pag-ibig. Pangalawa, yung reincarnation. Paniniwala sa buhay at kamatayan din. Buhay na mabuhay na muli. Ang self-portrait na ito ni Elito at ng kanyang asawa ay pininta ng walang halong ibang medium, kundi dugo. Ginagamitan ko ng blood, yung mga pinta ko lalo na sa portrait. So, pagmamahal, pag-ibig. Noong panahon na hindi pa high-tech ako noon, hindi pa ako high-tech, cutting yung ginagamit ko noon. Cutting, yak talaga. Word na word nung dating noon Pinaunlakan kami ni Elito na ipakita kung paano niya ginuguhit ang isang obra sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Nagsisilbing palete ang mga daliri ni Elito. Sa daliri lamang siya kumukuha ng dugo. Delikado raw kasi kung sa ibang parte ng katawan at baka hindi niya mapigilan ang pagbulwak nito. Madaling matuyo ang dugo kaya't mabilisan ang pagpinta ni Elito. Ngunit kung minsan, bakit ho dugo? Ang daming pwedeng gamitin. So, ito kasi yung way na matandaan mo siya pag nabuhay kang muli. So, yun, parang lukso ng dugo. Nagkakaroon ng koneksyon ka. Isa pang masasabing trademark ni Elito ay ang paggamit niya ng buhok. Kakabit ng kanyang bayan ang isang folk hero na isa sa mga inspirasyon ni Elito, si Mingan. Paniwala ng mga taga-Pantabangan, si Mingan ang kanilang tagapagligtas o nagsisilbing bantay ng kanilang lugar. At ito ang kanyang interpretasyon sa imahe ng sikat na alamat ng Pantabangan. Sa okasyon ng isang environmental awareness campaign, naimbita ni Elito at iba pang kasamahang artist si Noel Cabangon para kumanta. Makikita si Mingan sa hugis ng isang bundok sa obrang ibinigay ni Elito kay Noel. Very folk yung
yung kanyang painting, no, yung kanyang subject. Alam ko sinadya. So parang style na nung ni Lito, yung pindot, na ilagay niya yung buhok niya para siguro mas lalong magkaroon ng connection. Yung nga, sabi ko nga, actually ito na yung certification of authenticity. na siya talaga may gumawa. Para kay Eileen, kahit walang formal training, maituturing pa rin contemporary artist si Ilito na maaring sumabay kina Alvin. Ang artist naman in general kasi malikot mag-isip, di ba? Constantly tinatry nila i-broaden yung practice by, the modes and kinds of image making, the materials that will be allowed. Dahil hindi na ayon sa tradisyonal na paggawa ng painting ang estilo ni Alvin at Ilito, paano kaya ito titingnan at tatanggapin ng mga ordinaryong tao na hindi exposed sa ganitong klase ng kakaibang medium? Sinubukan naming magsagawa ng isang public exhibit sa kalye. Si Ilito sa isang palengke sa Nueva Ecija. Kalimitan, sa tagong lugar ng kanilang studio ginagawa ang mga obra. Ngunit ngayon, lumantad sila sa publiko habang binubuo ang kakaibang sining. Ay, ako Sa mataong lugar ng San Jose Market sa Nueva Ecija, sinimula ni Ilito na paduguin ang kanyang daliri para gawing pintura. Nakakita na ako kayo ng ganito? Ngayon pa lang? First time? Kaya boss, panata ko. Ano ito? Paniniwala sa buhay. Ay, ganun ba? Masigasig ang pagmamasid ni Manong. May napapangiti. Mayroon namang kumukunot ang noo habang sumasawsaw ang paintbrush ni Ilito sa sarili niyang dugo. Ito si Minggan. Singit mo. Si Minggan to, ginagawa ko. Yan boss, manchete. Si Minggan o, Minggan. Ganda sana kung naging manchete eh. Kung si Ilito, para bang naiilang. Si Alvin naman, walang pakialam. Kaya gusto niyo pong sumali ng parang game challenge? Parang game board po siya. Maglalaro tayo. Ha? Premyo? Papalabas mo sa TV. Okay, laway mo na sa iba dyan. Luwag tayo, luwag. Gusto mo sumali? Ali ako yan. Ha? Parang dama. Kung sino yung huling maglagay ng block na drawing, siya yung panalo. So una ako, di ba? Okay, sige. Komportable siyang nakaset up. Habang kinakaskas ang isang krus na yari sa bakal sa harap mismo ng simbahan ng Quiapo. Nakuha nila agad ang atensyon ng mga bata, matanda at iba pang usi. Pumikis-kis niya yun eh. Sa tingin niyo po, ano po yung ginagawa niya? Hindi ko nga maanohan eh. Wala ako mag-drawing ang sa drawing niya yung simbahan eh. Kaskas lang. Basta, ganun. Parang, tao. Walang. Ayos? Salamat. Kay Ilito naman, iisa lang ang reaksyon ng tao. Hindi po maubos yung dugo, no? Masakit yun na. Kung nangkwan siya ng dugo. Nakakatakot. Nakamamatay. Pwede na yan. Wala na ako makuha. Nang matapos ang obra, magkahalong paghanga at pagkalito ang naramdaman ng mga nanood. If you're really an artist, you have to risk. Mas okay po kasi yung ginamit niya kasi blood nga po, di ba?
talagang mahal po niya yung art. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyan ang gumagawa, sa dugo ang tinipinta. Nabilang mo na. Si Alvin naman, proud na ipinakita sa kanyang manunood ang natapos nilang obra. Parang pag-uusap or tawag dito pagpapalitan ng galaw or ng sabihin na natin pakiramdam sa dalawang tao na ngayon lang nagkakilala tapos nag-agree sa isang idea tapos yun, nabuo siya. Naiintindihan mo ba yung ginagawa? Opo, para lang hindi po siyang dama yung laro. Cool lamang si Alvin sa pagtanggap ng kritisismo, lalo na mula sa isang ito. Asa yung yung parang art, yung di ba sa tawag dito yung sa painting, meron silang tinatawag na meaning. Anong meaning yung ginawa mo? Pag yung meaning nito, malaking bagay yung idea at yung pag-participate ni Kevin sa gawa. Di ba sa abstract meron silang sinasabi, meron silang imahinasyon na napupuo sa loob ng painting. Kasi tinitigan ko maigi yung gawa mo. Wala akong mabuong na abstract. Actually, parang sa akin, hindi nga siya abstract eh. Parang nga siyang board game. Parang chess. Square. Hindi man ganap na naintindihan ng publiko ang kanilang obra, kakaibang karanasan ang idinulot ng public exhibition para kina Alvin at Elito. Eye-opener din siya para sa akin. Kasi kadalasan nasa loob lang ako ng studio eh. Pero ito na biglaan tapos continuous. Maganda kasi lakas. Ganda ng energy. It's educating din eh. Parang to let people know kung ano yung ginagawa ko. Natatakot ako na parang baka sabihin nila na, ay, word yun, yak, gano'n. So, kaya yun yung parang kinakabahan ako. Hindi ko alam na kaya rin palang tanggapin ng tao. Yung tuhod ko talaga hanggang ngayon ay kumakalog pa. Karoon ako ng lakas ng loob, bro. Na, uy, pwede pala. Laking tulong. Maraming salamat sa inyo. Kung ang buhay ay isang obra na puno ng samot-saring imahe ng mga karanasan, impluensya at inspirasyon, sa malawak na kanbas ng buhay, naglalakbay ang mga alagad ng sining sa pamamagitan ng kanilang mga obra para subuking hanapin ang mga kasagutan sa mundo ng walang hanggang palaisipan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.